mo, napakasinungaling mo. Ang ginagawa na lang ni KD, hindi paksa kundi online sumbong at kuha kampi-kampi sa pagkakatipon. Wala nga nangyayaring online sumbong eh. Kung merong nangyayaring online sumbong, maraming magsusumbong. Naging routine na sa MCGI pag may tanong sa leader block, masamang diwa, and pinakabad nilang ginagawa yung sisiraan ka. Sisiraan ka kahit sila yung may kasalanan. Alam nyo po, magkukwento lang po ako. Hindi ko alam kung bala na po kayong umatol. During the time na dumidistino ako, meron akong natatandaang dinistinuhan ko. Merong tumindig na matanda. Nagbababa ako ng tulungan. Yung pagbababa ko po kasi ng tulungan, hindi siya kagaya ng pagbababa ng ibang mga manggagawang kanin. Ang sinasabi ko, mga kapatid, tumulong po tayo dahil kailangan po ng gawain ng tulong natin. Kung meron tayong may tutulong, tumulong po tayo. Kung wala naman pong sapilitan sa atin. Tumulong tayo ayon sa pananampalataya natin. Tandaan po natin, lahat ng hindi sa pananampalataya kasalanan. Meron pong tumandig na matanda. Hindi ko po makakalimutan yun. Ang sabi po niya, kung pati ang isusubo namin, itutulong namin, sa palagay mo ba mababawasan ang utang ni Brad Eli Soriano? Alam niyo po, ang sabi ko, kung ngayong hindi tayo nakakatulong ng maayos, nakakapagpatuloy ang gawain ng Diyos dahil madiskarte si Brad Eli sa awa ng Diyos at si Brad Daniel. Sa palagay niyo po ba, hindi sila makakaramdam ng kagaanan kung tayo'y tutulong ng lubos, ng may pananampalataya? Alam niyo po, after 1 week yata, nagkasakit po yung kapatid na yon at namatay po siya. Dalawa pong matanda yon, magkaibang lokal. Pero yung nasa isang lokal kasi na ano ko pa po yun eh, nadalaw ko pa po yun, tapos nadistinuhan ko ng individual. Sabi niya, ihingi mo ko ng tawad kay Brad Eli. Ang sabi ko po sa kanya, wala po kayong kasalanan kay Brad Eli. Sa Diyos po, kayo may kasalanan. Kasi utos po ng Diyos yon na tulungan yung mangangaral. Awa po ng Diyos yung tao na yon, yung isang matanda, nakapagsisi. Kinuwento ko po yun kay Brad Eli. Kaya yun. Kaya hindi ako natatakot na magsalita ng ganito dahil napatunayan ko hindi sa Diyos si Daniel Rason. Napatunayan ko. Kasi kung sa Diyos ka, ang sa Diyos, walang kailangang maapi, walang kailangang maagrabyado. At ang sa Diyos, hindi yan nagsisinungaling. Katunayang hindi ka sa Diyos, biro mo mamamatay tao ka. Sabi ko, as I've said earlier, killing is not only confined with physical killing. Killing in the Bible, especially in the New Testament, is malawak. Mas matindi ang ginagawa mong pagpatay, Daniel Rason. Yung character assassination, bakit hindi manalo-nalo? Bakit hindi tayo magkaroon ng kahit isang upuan sa Kongreso? 'Di ba? Sumusuport dahil hindi yun kalooban ng Diyos. Hindi kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng isang upuan sa Kongreso. Kaya yung bagong henerasyon na yan, hindi yan mananalo. Maniwala po kayo sa akin, hindi yan iaalaw ng Diyos na magkaroon ng isang puwang sa Kongreso, sa gobyerno. Dahil napakasama ng budhi mo, Daniel Rason. Biruin mo, para pasamain mo yung kagaya ko. Kung hindi ako makakapagsalita sa ibang tao, para pasamain mo ko na wala naman akong ginawang masama sa pamilya mo. Kung merong walang utang na loob sa atin, ikaw yon, Daniel Rason. Ikaw yon. Tandaan mo yon. Tandaan mo yung pagmumukha na to. Ikaw ang maraming utang sa akin. Ikaw ang walang utang na loob.
Hindi ba ginagawa mo akong punching